Pagkatapos ng trabaho ng babae, hindi niya sinasadyang masaksihan ang pamamaril ng sindikato sa kanyang amo. Sa sobrang takot, nagkubli siya sa isang sulok, hindi nangangahas gumawa kahit kaunting ingay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nataranta siya at agad itong pinatay. Ngunit nasundan na ng mga tauhan ng sindikato ang tunog at natagpuan siya. Hinila siya ng isa sa mga goons at dinala diretso sa harap ng amo nilang si John. Dahil sa takot, agad na sinabi ni Lisa na isa lamang siyang tagalinis. Sinabi niyang kaya niyang linisin ang pinangyarihan at nakiusap na iligtas ang kanyang buhay. Nang makita niyang hindi pa rin natinag ang mafia boss, nagdagdag pa siya ng paliwanag. Sinabi niya, kapag naghintay ka pa, sisipsip ang dugo sa semento. Kailangan itong durugin. Ang sodium peroxide ang pinakamainam. Sumagot ang lalaki, ayos na ang bleach at kumukulong tubig. Sabi ni Liza, dapat malamig na tubig. Kapag mainit, lalo dito pinapako ang mantsa. Nagulat si John sa professional niyang paliwanag. Di nagtagal, ginamit ni Lisa ang kanyang kasanayan upang mabilis at maayos na linisin ang crime scene. Ngunit hindi pa rin siya pinakawalan ng sindikato. Sinabi pa niya na taga-Cambodia siya at pumunta sa Amerika upang ipagamot ang sakit ng kanyang anak. Nangako siya kapag gumaling ang kanyang anak, babalik siya sa kanilang bansa at nanupang hindi niya kailanman sasabihin kanino man ang nangyari. Matapos marinig ito, saka lamang pinayagan ni John na mabuhay siya. Ngunit kinabukasan, nang dalhin ni Lisa ang kanyang anak sa ospital, nalaman niyang paso na ang kanyang visa. Dahil dito, tumanggi ang ospital na gawin ang kanyang anak. Kahit gaano siya nakiusap, tinanggihan pa rin siya ng nurse. Wala siyang magawa kundi umalis kasama ang kanyang anak. Ngunit paglalapit niya rito, laging ulam niya na makita ang isa sa mga tauhan ni John na nakaupo sa tabi ng bata. Malinaw na binabantayan siya nila sa buong panahon sa pag-aakala ng maaaring mapahamak ang kanyang anak. Pinigil ni Lisa ang kanyang galit at lumapit. Igigit na makaharap si John ng personal. Hindi nagtagal, dinala siya sa isang private airstrip. Inulit ni Lisa na tinupad niya ang kanyang pangako at hindi nagsasabi kaniniman. At umasa sa tuto pa rin ni John ang kanyang salita. Ngunit hindi nagkalala si John tungkol sa posibilidad na magsalita siya. Ipinahawak niya sa kanyang mga tauhan ang bayan mula kabilang sa telepono at inalok siyang trabaho para sa kanya. Walang magagawin, tumanggi si Lisa sapagkat lahat ng ginawa niya kahapon ay para lamang manatiling buhay. Kung hindi siya makikitrabaho sa sindikato. Ngunit nang sasabihin ni John, kaya niya iligtas ang kanyang anak. Matapos ang sanilang pag-aalilangan, pumayag si Lisa. Hindi nagtagal. Natagpan ni Lisa ang kanyang ikalawang trabaho. Muling maglinis ng mga babae para sa sindikato at sinabi may susunod sa kanya patapos. Ngunit habang nagtatrabaho siya, nakarinig siya ng tuloy-tuloy na tunog ng tik-tik. Palakas mas malakas ang tunog. Sinundan niya ito at napasal sa isang time bomb. Sa sobrang takot, tumakbo siya patungo sa lasasan. Ngunit pagdating niya ang mahigpit na nakandadong pinto. Agad niyang napantan na sinusubukan siyang panimigin ng sindikato at makailanman upang sila ang makaligtas. Kinuha niya ang isang fire extinguisher sa malapit at hinampas pa sa salamin. Ngunit bahagya lamang ito nabasa kasabay ng nalalapit pa sa sabog ng bomba. Biglang bumalik si John. Doon lamang napagtapos ni Lisa na mali ang kanyang pagkakaunawasan niya. Ngunit ang hindi niya alala, ang lahat iyon ay isa lamang maingat na inihanda upang tuluyan siyang mapasailalim sa kanilang kontrol. Kaya ikaw ang nasa sitwasyon ng babae, gagawin mo ang ginawa niya alalay sa